Hi everyone! So today, we're going to tackle about the Module 10 of the Book of Minsupala, entitled The Commonwealth Period. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. So as you can see on the screen, we have the objectives. So we have 4 objectives. The first one is what events precipitated creation of the Commonwealth government in the Philippines. Number 2, what was the purpose of creating the Philippines Commonwealth? Number 3, what were the moral reactions to the issue of Philippine independence? And number 4, what were Quezon's policies towards Mindanao and how did this affect the Moros and Limans? Pero bago ang lahat ng yan, kapag sinabi nating Commonwealth, ito ay nakakonektado sa pangalang Manuel L. Quezon. So sino nga ba si Manuel L. Quezon? So ngayon, si Manuel L. Quezon ay siya ang pangalawang pangulo sa Republika ng Pilipinas sa taong 1935. Pinanganak sa Baler sa lalawigan ng Tayabas na tinatawag sa Nayong Aurora noong August 19, 1878. Ang tunay na ngalan ni Manuel L. Quezon is Manuel Luis M. Quezon. Anak siya ni na Lorio Quezon at Maria Dolores Molina. Nakapagtapos siya ng kolehiyo sa Kolehiyo di San Juan, Dilitran noong 1893. Naging manananggol si Quezon sa Baler. Noong 1906, nahalalan siya bilang gobernur ng lalawigan ng Tayabas at noong 1909 to 1916, nagsilbi siya sa Estados Unidos bilang komisyoner para sa Pilipinas. Sa panahong ito, naipasa ang Batas Jones o Jones Act. Tapos, 1935, nanalo siya sa unang halalan sa pagkapangulo ng Pilipinas sa ilalim ng bagong Commonwealth ng Pilipinas. For you to be able to understand this lesson, you may read the Salajubar's Bangsamoro, A Nation's Under Endless book, the chapter 5, Puppetry in the Making. So in this chapter, it entitled Puppetry in the Making. This chapter, it reflects how Salajubar's critical view of the political processes and shape the future of the Moro people without their meaningful participation or consent. Na ang ibig sabihin, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng matinding kritik ni Salajubar sa mga prosesong pampolitika na humubog sa kinabukasan ng mga Moro nang wala silang tunay na partisipasyon o pahintulot. Bagamat ang 1934 Constitutional Convention ay hakbang tungo sa sariling pamamahalaan ng Pilipinas. Inilarawan ito ni Jubar bilang isang paligsahan na hindi tunay na isinama ang Bangsamoro. So, it means that this chapters reinforces a core theme of a book, the systematic exclusion and political manipulation of the Moro people throughout Philippine colonial and post-colonial history. So, ang ibig sabihin na ang pamagat sa kabanata na puppetry ay sumasalamin sa pagkukunwari ng inklusyon na kahit may ilang Moro sa proseso, ang kanilang presensya ay kontrolado at walang tunay na saysay. Ibig sabihin lamang nito na ang pagbibigay ng partisipasyon ng mga Moro ay hindi nabibigyang pagpapahalaga. So, for further information, so you must read the evolution of the Mearnao Bangsa in the Statement of Mearnao Readers in 1903 to 1930. Dahil may mga pangyayari sa librong ito na konektado lamang sa module na ito. Okay, so now we're going to proceed to our lesson proper. So, in our lesson proper, we're going to answer those objectives recently. First one is the Benevolent Assimilation Proclamation 1898. U.S. President William McKinley declared that the Philippines would be developed, civilized, and trained for self-government, not exploited. Pero unang-una, sino nga ba si President William McKinley? Si William McKinley ay ang ika-25 na Pangulo ng Estados Unidos na nagsilbi mula Marso 4, 18, 77 hanggang sa kanyang asinasyon noong Setyembre 14, 19 at 1. Nakilala siya sa kanyang papel sa pagpapalawak ng impluwensya ng Amerika sa buong mundo, partikular sa panahon ng digmaan
Digmaang Espanyol. Sa unang-unang ito, ang Benevolent Assimilation Proclamation 1898, upang bigyang katuwiran ang pananakop ng Pilipinas, ay ipinahayag ng Estados Unidos sa buong mundo na ang kanilang layunin ay makatao at marangal. Sa magitan ng Benevolent Assimilation Proclamation ni Pangulong William McKinley, sinabi nilang hindi nila sasamantalahin ang Pilipinas, kundi ito'y kanilang pauunlarin, bibigyan ng sibilisasyon, edukasyon, at ituturo sa mga Pilipino ang pamamahala sa sarili. Okay, next, pangalawa, the Filipino aspiration for independence. Filipino leaders believe in the American promise of eventual independence and push for more autonomy. So, ang ibig sabihin, dahil daw dito, naniniwala ang mga Pilipinong leader at politiko sa mga pangako ng Amerika. Kaya't nagsimula silang humiling ng mas malawak na partisipasyon at otonomiya sa pamamahalaan. Okay, so ano nga ba itong Philippine Bill of 1902? So, ang Philippine Bill of 1902, ito ay pinapatupad noong Hulyo 1, 1902, ay isang batas na kongreso ng Estados Unidos na pansamantalang nagbigay ng mga patakaran para sa pamamahala ng gobyerno sa Pilipinas. So, yun ang Philippine Bill of 1902. Okay, and the next event is the disillusionment with U.S. intention. After over a decade with no concrete steps towards independence, Filipinos grow skeptical of American promises. Na ang ibig sabihin na nung dumating na ang ilang mga dekada ay wala pa rin nangyayari sa mga ipinapangako ng mga Amerikano. Kaya naman, itong mga Pilipino ay nagkakaroon na ng duda sa kanilang mga pangako. At dito, nagkakaroon na ng disappointment para sa mga Amerikano. So, kaya naman, sa susunod na pangyayari, dito nang lumabas itong Jones Law of 1916. It reaffirmed the U.S. promise of independence and increased Filipino participations in governance or Filipinization. So, dito na nga. Dahil dito, pinilit ng mga Pilipinong lider ang pamahalaang Amerikano na tumbahin ang pangako nila. Sa tulong na patuloy na presyon mula sa Pilipino, dito na naipasa yung Jones Law noong 1916 na nagbibigay ng mas malaking kapangyarihan sa mga Pilipino at pinabilis ang prosesong Filipinization. So, ang Filipinization, ito yung paglilipat ng tungkulin ng pamamahalaan sa mga Pilipino galing sa mga Amerikano o sa mga banyaga. Okay, the next happened, continued doubts and political pressure. Kaya naman nagpatuloy itong pagkakaroon ng doubts sa mga Pilipino, sa mga Amerikano dahil ilang dekada na ang lumipas pero wala pa rin hakbang na nagaganap o nangyayari. Kaya naman, with still no clear path to independence, Filipino leaders launched the independence missions to the U.S. Kaya naman, itong mga Pilipino ay nagkakaroon na ng doubt sa mga Amerikano. Kaya naman, nagkaroon na ito ng independence mission. Dahil dito, nagpadala ang Pilipinas ng 2 delegasyon sa Amerika upang hilingin ang tunay na kasarinlan o kanilang tunay na ipinangako sa mga Pilipino. So, unang-una dito itong 1931 na pinamunuan ni Sergio Osmeña at Manuel Rojas at itong 1933 na pinamunuan ni Manuel L. Quezon. And after that, the next happened is the Tidings-McDuffie Act of 1934. So, dito na naman nangyari itong Tidings-McDuffie Act of 1934. It is the result of Quezon's missions. It created the Commonwealth governments as a transitional phase leading to full Philippine independence. So, ibig sabihin, ito ang misyon ni Quezon ay nagtugumpay at nagresulta sa pagpasa ng Tidings-McDuffie Act na nagtatag ng pamahalaang Commonwealth. Ito ay isang panahon ng transisyon tungo sa ganap na kalayaan ng Pilipinas. So ano nga ba itong Tidings-McDuffie Act? Ang McDuffie Act of 1934 ay talagang bahagi ng Tidings-McDuffie Law o Philippine Independence Act na isang batas ng Estados Unidos na nagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas. Ang batas na ito ay pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt noong Marso 24, 1934. So ngayon naman, let's proceed to the second objectives. What was the purpose of creating the Philippines Commonwealth? So first is American mandate to educate and train Filipinos in the science of self-government. So ito, ayon sa pamahalaang Amerikano, ang layunan nilang turuan at sanayin ang mga Pilipino sa pamahala. Ito ang kanilang dahilan sa panatiling namumuno habang inihahanda ang Pilipinas sa ganap ng kalayaan. The second one is
Filipinization. This is the gradual transfer of government control from American to Filipino hands. So, ito ay isang patakaran kung saan unting-unting isinusuko ng mga Amerikano ang kapangyarihang pamamahalaan ng mga Pilipino. Layunin din nitong bigyang lakas ang mga Pilipino upang sila'y mismo ang mamumuno sa kanilang bansa. Third, transition period. So this is designed to prepare Filipino for full independence through a 10 years transitional government. So, ang Commonwealth ay isang pansamantalang pamahalaan na nilikha upang hasain ang kasaysayan ng mga Pilipino sa pamumuno at administrasyon. Ito ay tulay mula sa kolonyal ng pamumuno patungo sa kalayaan. So, fourth is duration, intended the last from 1935 to 1945 but extended due to the World War II. So, ito ay isang original na planong tumagal ng 10 taon ang Commonwealth bago pagkalooban ng ganap na kalayaan ang Pilipinas. Ngunit ito ay naantala dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig. So the last one is goal. Goal is demonstrate Filipino capability to govern and manage national affairs independently too. So ito ay ang pangunahing layunin ng Commonwealth na mapatunayan ng mga Pilipino na kaya nilang pamahalaan ang kanilang sarili. Ito ay magiging batayan ng pagiging handa nila sa kalayaan. So the third objectives, what were the Moros' reaction to the issue of Philippines independence? First is mixed reaction among the Moros. So ito ay ipinapakita nito na hindi isang pananaw ang nasa mga Moro patungkol sa kalayaan na may mga sumang-ayon at may mga tumutol. Then, support for independence with Christian Filipino. So dito, mayroong grupo ng mga Moro na sumusuporta sa kalayaan ng Pilipinas kasama ang mga Kristiyanong Pilipino. Then the third one is opposition to independence with Christian Filipinos. And the last one is desire to stay under American rule. So dito, mayroong mga Moro na mas gusto pang manatili sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Maaring dahil ito sa paniniwala nila na mas maayos ang kanilang kalagayan sa ilalim ng mga Amerikano. And now for our last objectives, what were Quezon's policies towards Mindanao and how did this affect the Moros and Lubans? So, the first one, there are Quezon's 3 priorities for Mindanao. So the first one is the development of Mindanao for the sake of the national economy. Number 2, the threatening of security on Mindanao and in the related island as part of national security. And number 3, the advancement and integrations of the Moro population. So, the number 1 priority is the economic development. So, in this, it states that Mindanao seen as the land of promise for national gain. It focused on export crop, expansion, rubber, cacao, sugar, etc. and also targeted solutions to overpopulations in Luzon and Visayas. So there's also an impact on Moros and Lumans in economic policy. So the first impact is the development prioritized only the nations, not local inhabitants. Second, the native communities felt excluded and misunderstood. Then third, land taken or reallocated due to lack of awareness of legal systems. Then the second priority was the national security. So the perceived threats, we have the non-Christians populations seen as disloyal and the Japanese settler in Davao. Then response promote Christians migration to Mindanao and Sulu. For the third priority is the integrations of Moros. For the summarization, it have the Quezon promoted legal and cultural uniformity and also believes same laws should apply to Christians and non-Christians, and it also ignored cultural and religious differences. Then it have a cultural insensitivity. It means that it undermined the traditional practices, example the polygamy, Islamic law, viewed cultural traditions as backward or illegal, and offended Moros' sensibilities with public speeches. The next is the abolitions of traditional governance. So in 1937, there's abolished Bureau of Non-Christian Tribes and also ended recognitions of Moro civil titles and sultanates, dissolves Moro board disputes via Islamic law. And then the effects of replacing traditional leaders, it includes the shifted from community service to salaried positions,
eroded respect for traditional leaders or datus and sultans, introduced corruptions and power struggles among elites. And then lastly, the consequences for Moros and Dumans. The consequences, the first one is marginalizations from national development plans. Then second, cultural alienations and social disruptions. And lastly, weakening of indigenous governance and identity. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just